Hello sa inyo! Naisip niyo na ba kung bakit sa dinami-daming mga nilalang, isang alimango pa ang naging simbolo para sa zodiac sign na Cancer? Well, may isang napakagandang alamat pala tayo dito sa Pilipinas na hindi lang yan ang sasagutin. Bibigyan din tayo nito ng sulyap sa puso mismo ng mga Cancerian. Kaya halika, samahan niyo akong alamin ang alamat ni Cancro. Alyan, yan talaga ang tanong. Bakit nga ba isang alimango? Hindi isang mabangis na leon o isang mabilis na agila, kundi isang alimango na, alam mo na, may matigas na shell sa labas, tapos kung maglakad, patagilid pa. Ang sagot pala dyan ay nakatago sa isang napakagandang kwento mula mismo sa ating mga karagatan. Okay, game na. Simulan natin ang kwento sa unang bahagi, ang ating tahimik na tagapagtanggol. So isipin nyo, dadalhin ko kayo ngayon sa kailaliman ng dagat, sa isang mahiwagang lugar na kung tawagin ay ang Pilak na Bahura. At dito sa ilalim ng sinag ng buwan, makikilala natin ang ating bida. At dito pa lang makikita nyo na agad kung gaano siya kaiba. Kasi habang yung ibang mga nilalang sa dagat ay abala sa pagpapakitang gilas, yung isa ang bilis lumangoy, yung isa ang laki, si Cancro, ang ating alimango, iba ang pinagkakaabalahan niya. Mas focus siya sa isang bagay na, para sa kanya, ay mas mahalaga, ang alagaan at siguraduhing ligtas ang kanyang tahanan. At dahil dyan, ang tawag sa kanya ay ang ina ng bahura. I-picture nyo to, yung shell niya parang pader ng isang fortress, sobrang tigas. Pero sa loob, nandun yung isang pusong kasing lambot ng lumot. Yan talaga siya isang matibay na panlabas na anyo na ang tanging layunin ay protektahan ang isang napakamaalaga at malambot na kalooban. Pero hindi lang sa mga kapwa niyang nilalang dagat ang koneksyon niya. Meron siyang napakaspesyal na ugnayan sa Diyosa ng Buwan. At dahil nakita ng Diyosa kung gaano kabuti ang puso niya, binigyan siya ng isang pambihirang regalo. Ito yung tinatawag nating intuition. Yung parang sixth sense, di ba? Yung kakayahang maramdaman yung panganib bago pa man dumating o yung lungkot sa puso ng iba bago pa sila umiyak. Siyempre, sa bawat kwento ng isang bayani, laging may dumarating na pagsubok. At dito na tayo papasok sa ikalawang bahagi, panganib mula sa kadiliman. Kasi mula sa pinakamadilim at pinakamalalim na bahagi ng dagat, sa lugar na kung tawagin ay Tartarus, may isang nakakatakot na nilalang na biglang nagising. At ito ay ang Hydra, isang halimaw na may siyam na ulo. At alam niyo kung ano ang gusto niya? Gutom siya. Gutom sa liwanag at sa buhay. Ang plano niya lamunin ang buong pilak na bahura. Kaya para sa ating tahimik na tagapagtanggol, biglang-bigla ang lahat ay nakataya. Teka, isipin nyo, si Cancro hindi naman siya fighter, di ba? Pero dito na ngayon papasok yung tinatawag na kapangyarihang cardinal. Ano to? Ito yung bigla ang lakas na lumalabas sa'yo kapag yung pamilya mo ang nasa panganib. Para kay Cancro, yung takot na naramdaman niya, hindi yun naging kahinaan. Bagkus, yun pa yung naging gasolina para lumaban at protektahan ang kanyang tahanan. At dito na tayo dadalhin sa pinakakasukdulan ng laban. Sa ating ikatlang bahagi, dito natin matutuklasan ang kapangyarihan ng emosyon. Kasi may mangyayaring masama sa kanya, isang trahedya, pero yon pala ang magiging susi para lumabas ang kanyang totoong lakas. Sa gitna ng laban, isang malakas, malupit na hampas mula sa buntot ng Hydra. Crack! Nabiyak yung matigas niyang shell. At sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, si Cancro ay biglang naging vulnerable. Wala na yung panangga niya. Lantad na siya at mahina. At syempre, sa sobrang sakit at sa pakiramdam na wala ka ng laban, doon pumasok yung duda. Bakit ko pa ba ito ginagawa? Bulong niya sa sarili. Pwede naman akong tumakbo na lang at magtago. At yan yung moment ng pag-aalinlangan na sigurado ako lahat tayo naramdaman na natin yan minsan sa buhay natin. Pero, noong malapit na siyang sumuko, may narinig siya, isang maliit na iyak mula sa isang isda na pinoprotektahan niya. At yung napakaliit na tunog na yun ang nagbabago ng lahat. Bigla niyang naalala kung bakit siya nandoon, kung sino ang ipinaglalaban niya. At doon niya na-realize, doon niya natuklasan ang isang malaking katotohanan. Lahat ng emosyon niya, yung pagiging sensitibo niya, yung pag-aalala, yung pagmamahal niya, yun pala ang pinakamatulis niyang sandata. Hindi pala yun kahinaan, yun pala ang kanyang tunay na kapangyarihan.
Paano nangyari yun? Well, dahil sa basbas ng Diyosa ng buwan, yung mga luha niya hindi yun ordinaryong luha. Bawat patak na tumulo mula sa kanya, nagiging isang makinang na perlas. At bawat emosyon, yung kaba, yung pag-ibig, yung sakit, lahat yon naging purong enerhiya. Isang liwanag na hindi kayang talunin. At dahil dyan, dito na tayo sa ika-4 at huling yugto ng kanyang laban, isang bituin sa langit. Dito natin makikita kung paano ang isang napakalaking sakripisyo ay sinuklian ng isang walang hanggang pwesto sa kalangitan. Gamit yung liwanag na nagmumula mismo sa puso niya, hinarap ni Cancro ang Hydra. At yung liwanag na yon, nagawa sa purong pagmamahal at katapatan, sobrang tindi nito para sa isang nilalang na galing sa dilim. At bigla na lang, ang Hydra naglaho. Natalo siya, hindi dahil sa lakas ng katawan, kundi dahil sa kapangyarihan ng isang pusong handang ibigay ang lahat. At kahit na bumigay na ang kanyang katawan, ang kaluluwa naman niya ay buong pagmamahal na inangat ng Diyosa ng buwan. At bilang parangal sa kanyang kabayanihan, binigyan siya ng Diyosa ng permanenteng lugar sa langit, ang ika-4 na bahay ng zodiac. At ang ganda ng part na to, kasi kahit sa langit, nirespeto yung pagkatao niya. Hindi siya ginawang pinakamaliwanag na bituin. Alam kasi ng Diyosa na si Cancro, mahiyain yan. Mas gusto niyang tahimik lang sa isang tabi, kaya ginawa siyang tagapangalangan ng gabi. Isang medyo malabong konstelasyon na tahimik lang na nagbabantay sa mga tahanan natin habang tayo'y mahimbing na natutulog. Pero hindi lang sa langit nagtapos ang kwento niya, kasi may iniwan din siyang pamana dito sa lupa. At yan ang ating huling bahagi, ang pamana sa lupa. Dito natin makikita kung paano ang kwento ni Cancro ay buhay na buhay pa rin sa mundo natin ngayon. So 3 raw ang malinaw na pamana niya sa atin. Una, yung tides. Yung pagtaas at pagbaba ng dagat, sinasabi na yan ay sumasalamin sa emosyon ni Cancro. Minsan lumalapit, minsan naman umaatras. Pangalawa, yung mismong paglakad ng alimango. Bakit patagilid? Paalala raw yun na minsan, hindi mo kailangang suungin lahat ng direkta para protektahan ng puso mo. At syempre pangatlo, at pinakaimportante, ang puso ng Cancer, ang mga taong nagmana mismo ng kanyang diwa. Kaya para sa lahat ng nakaka-relate kay Cancro, para sa lahat ng Cancerians dyan, ito ang aral para sa inyo. Huwag na huwag ninyong iisipin na kahinaan ang pagiging emosyonal ninyo. Tandaan nyo to, ang iyong mga luha ay mga perlas, at ang iyong pagmamahal ay isang kuta na hindi kayang tibagin ng anumang bagyo. Yung pagiging sensitibo ninyo, yan ang superpower ninyo. At dyan nagtatapos ang kwento ni Cancro na nag-iiwan sa atin ng isang napakalakas na aral. Kasi, sa huli, ang tunay na katapangan ay hindi pala nasusukat sa laki ng sandata mo, kundi sa lalim ng pagmamalasakit mo. Dito sa mundo natin na kung minsan ay sobrang tigas at walang pakilamdam, ang pananatiing may malambot na puso, yun na pala ang pinakadakilang paraan ng pakikipaglaban.